Setyembre 21, 2009, isang lalaki ang nagising sa kanyang kama at narinig niya ang isang kakaibang kalansing ng metal na nanggagaling sa madilim na sulok ng kanyang silid. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ang lalaki habang lumingon siya sa direksyon ng tunog. At nang makita niya kung ano ang naroon, napasinghap siya dahil may isang taong nakatayo sa sulok at nakatitik sa kanya. Pagkatapos, ang anino ay nagsimulang gumalaw palapit sa lalaki, at sa bawat hakbang nito, lalong lumalakas ang kalansing na yon. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kuwento ngayon, kung mahilig ka sa mga kuwentong kakaiba, madilim, at misteryoso, nasa tamang lugar ka dahil iyan lamang ang aming ginagawa at naga-upload kami 2, 3, o kahit 4 na beses sa isang linggo. Kaya kung interesado ka, paki-like ang video na ito. Mag-subscribe din sa aming channel at i-on ang lahat ng notification para hindi mo makaligtan ang aming mga upload. Sige, simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. Noong hapon ng Abril 13, 1985, ang 60 taong gulang na si Dolores Reyes ay pumasok sa isang bangko sa bayan ng San Isidro, Rizal. Sumasakit ang kanyang balakang, kaya mabagal siyang maglakad, ngunit kasabay nito, pinipilit niyang huwag maging halatang paika-ika. Alam niyang mahilig maksismis ang matao sa kanilang maliit na bayan, kaya ayaw niyang bigyan silang bagong pag-usapan. Ngunit tulad ng inaasahan, sa kabilang ng kanyang pagsisikap, nang makapasok siya sa loop, ang ilang makahera at customer ay napatingin sa kanya, sinuri siya mula ulo hanggang paa at nagsimulang makbulungan. Ang maliit na bayan San Isidro ay nasa labas lamang ng Metro Manila, isang lugar kung saan karaniwang palakaibigan ang matao at tila lahat ay makakakilala. Ngunit dahil sa liit ng lugar, madaling kumalat ang masismis. At karamihan, sa mga sismis, sa bayang ito ay tungkol kay Dolores. Inamin din naman ni Dolores sa kanyang sarili na marami siyang naibigay na dahilan para pag-usapan siya. Si Dolores, na 39 taon nang naninirahan sa bayan, ang may-ari ng nag-isang sementeryo para sa mga alagang hayop sa lugar, ang libingan ng mga alaga ni Reyes. Ang sementeryo ay isang tunay na negosyo. Kumikita si Dolores mula sa mga may-ari ng alagang hayop na bumibiling lote para sa kanilang mga yumaong kasama, ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit sentro siyangan sismisan. Ito ay dahil hindi lang niya pag-ari ang sementeryo, kundi doon na rin siya nakatira mag-isa. At dahil mayroon ding makuwentong bayan na may nagpaparamdam sa sementeryo, tila hindi kapanipaniwala na may taong kayang manirahan doon ng permanente. Ang makuwento ng kababalagan ay hindi lamang tungkol sa mga hayop na nakalibing doon, kundi tungkol din sa mga tao. Dahil may mga taong namatay sa mismong lupain na iyon, kasama na ang 2 asawa ni Dolores. Ang una niyang asawa ay isang malakas uminom na palaging nananakit sa kanya. Dumating sa punto na binaril niya ito para ipagtanggol ang sarili na siyang ikinamatay nito. Ang pangalawa naman niyang asawa ay nagpakamatay at si Dolores mismo ang nakakita sa kanyang bangkay sa beranda. Ang mapakamatay na ito ay nagdulot ng mas maraming kuwento tungkol kay Dolores na parabang isa siyang biyudang itim o mamamatay taong asawa. Ngunit ang hindi nakikita nga matao ay kung gaano kabigat ang dalahin nga magapakamatay na ito para sa kanya. At nang mamatay ang kanyang ina 6 na taon na ang nakalipas, halos tuluyan na siyang masiraan ng loop. Sobrang malapit si Dolores sa kanyang ina, at pagkatapos nitong mamatay, dumanas siya ngang matinding depresyon kaya't kinailangan siyang i-confine sa ospital ng matagal. Medyo maayos na siya ngayon, ngunit may maaraw pa ring napakahirap para sa kanya. Kaya ngayon sa bangko, binalewala ni Dolores ang matingin habang papalapit siya sa kahera. Kailangan niyang mag-withdraw ng pera para bayaran ang kanyang hardinero at katulong, si Kiko Palma, na may ginawang trabaho sa sementeryo kaninang umaga. Dahil hindi nakmamaneho si Dolores, si Kiko rin ang kanyang super para sa araw na iyon at naghihintay ito sa labas para ihatid siya sa iba pa niyang malakat. Sinabi ni Dolores sa kahera kung magkano ang kailangan niya at matapos itong bilangin at ibigay sa kanya, kinuha ni Dolores ang pera, tumalikot at lumabas. Il shoujo. Shotsi. Shoujo. Sa ima.
Nasa ang lumipas. Bandang 4:00 hapon, nakaupo si Dolores sa passenger seat kotse ni Kiko habang nakmamaneho ito sa isang highway. Katatapos lang nila sa grocery at pauwi na sila. Habang nasa biyahe, nag-usap sila tungkol sa panahon at sa trabahong ginawa ni Kiko kanina. Ang totoo, hindi pa talaga lubos na kilala ni Dolores si Kiko. Kahapon lang niya ito kinuha. Ngunit mukha naman itong mabait at umaasa siyang magtatagal ito. Madalas kasing magpalit ng katulong si Dolores sa nakalipas na taon, kaya gusto na niya ngang katatagan ngayon. Ang sementeryo at ang bahay ni Dolores na nasa loop ngang lupain ng sementeryo ay nangangailangan ng malaking maintenance na hindi na niya kayang gawin mag-isa. Bukod sa masakit niyang balakang, umiinom din siyang gamot para sa depresyon na nakpapahina at kung minsan ay nagiging dahilan ngang kanyang pakalito. Minsan, humihingi ngang tulong si Dolores sa kanyang makapitbahay, ngunit mas gusto niyang umupa na lang ng tao dahil kailangan din nga itong trabaho. Gayunpaman, ang problema sa pagupaeng makatulong ay, sa kasamaang palat, ilan sa mga dati niyang tauhan ay naging kriminal. Noong nakaraang taon, ang kanyang katulong nun na si Edwin Chavez ay nakatira sa kanya at nagtatrabaho sa sementeryo. Ngunit si Edwin ay palaging paikot-ikot lang at nag-explore sa property sa halip na alagaan ito. Nalaman niya kalaunan na inaresto ito dahil sa pagnanakaw, kaya hinala niya, ang tunay na ginagawa nito ay pag-aral kung paano makakapasok o makakapagnakaw. Mabuti na lang at umalis ito bago pa niya kailangang tanggalin. Ang lalaki bago si Edwin ay mas malala pa, ang pangalan niya ay Brendan Navarro. Si Brendan ay isang mayabang na nagtrabaho para kay Dolores pagkatapos mamatay kanyang ina. Siya at ang kanyang asawa, si Brenda, ay tumira kasama ni Dolores para si Brendan ang mag-ayos ng masira habang si Brenda naman ang nagmamaneho para kay Dolores. Ngunit tulad ni Edwin, ang naging problema niya sa mag-asawang Navarro ay pagnanakaw. Nung nakarang taxibol, dumanas si Dolores ng isang matinding depressive episode at uminom ng maraming gamot. Habang siya ay groggy at wala sa tamang pag-isip, kinumbinsi siyang mag-asawang Navarro na ibenta sa kanila ang kanyang lupa sa napakababang halaga. Ngunit nang matauhan si Dolores sa nangyari, pinalayas niya ang mga Navarro at kumuhang abogado para ipawalang bisa ang kasunduang pinirmahan niya. Mula nun, si Dolores at ang mga Navarro ay nasa isang magulong legal na labanan para sa lupa at alam niyang galit na galit sa kanya sina Brendan at Brenda. Bukod pa ron, si Brendan na isang daldalero ay hindi tumitigil sa pag-usap tungkol sa issue. Hindi lang niya ito ikinakalat sa publiko, kundi patuloy pa rin niyang kinokontak si Dolores para pilitin itong iatras na ang kaso. Ngunit hindi basta-basta isusuko ni Dolores ang laban. Ang sementeryo at ang lupa ay pag-ari ng kanyang ina, at ngayon ay sa kanya na. Mahalaga ito sa kanya. Kaya ngayon, habang nakaupo sa kotse, pinanot ni Dolores si Kiko na lumiko nila sa highway at pumasok sa kanyang mahabang driveway na paikot-ikot sa gitna ng makakapal na puno. Habang papalapit sila sa bahay, natanaw na niya ang malapida sa dikalayuan. Napakalaki nga, sementeryo at halos lahat na uri ng hayop na maisip mo ay nakalibing dito. Ang ilang libingan ay simpleng bato lamang na may ukit, ngunit ang iba ay talagang magarbo, kabilang ang isang human-size na estatwa ng Buddha para sa alagang pusa ng isang kliyente. Sa wakas ay huminto si Kiko sa tapat ngang bahay at lumabas para tulungan si Dolores na ipasok ang pinamili. Nang matapos siya, iniabot ni Dolores ang bayad niya at sinabing tatawagan na lang niya ito kapag may ipapagawa ulit. Pinanot niya si Kiko na sumakay sa kotse at umalis. Bandang 9:00 gabi, nagsalin si Dolores ng isang basong alak at pumunta sa kanyang silid para manood ng TV. Maghapon siyang nag-asikaso ngang mabayarin at tumanggap ng tawag mula sa mga kliyente ng sementeryo, kaya pagod na siya. Ngunit pagkahiga pa lang niya, narinig niya ang pagring ng telepono sa kabilang bahagi ng bahay. Nag-inat si Dolores, dinala ang kanyang alak, at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina para sagutin ang tawag.
Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan, isang babaeng nagnangalang Patricia Moran. Halos kalahati nga edad ni Dolores si Patricia at ipinakilala silang isang kaibigan 3 taon na ang nakalipas. Nagsimula si Patricia bilang tagapag-alaga ni Dolores dahil may karanasan siya sa pag-alaga ng matatanda. Ngunit nakasundo sila at naging malapit sa isa't isa na tila naging parang mag-ina na ang kanilang relasyon. At dahil 10 minuto lang ang layong bahay ni Patricia, halos araw-araw siyang inaasahan ni Dolores para sa mga bagay tulad ng pagsubaybay sa kanyang gamot at paghatid sa kanya sa mga appointment. Sa maraming paraan, si Patricia ang nag-iisang taong madalas niyang nakakasama bukod sa mga inuupahan niyang katulong. At iyon ang dahilan kung bakit tumatawag si Patricia ngayon. Gusto niyang malaman kung kailangan pa ni Dolores ng sakay papuntang botika kinabukasan. Sinabi ni Dolores na at nagpasalamat siya. Nag-usap pa sila sandali bago magpaalam. Pagkatapos nun, ibinaba ni Dolores ang telepono, nagsalin pa ang kaunting alak at tumayo sandali sa kusina, pinakikinggan ang huni ng kulihlich sa labas. At nang paalis na siya para bumalik sa kama, may narinig siya. Ito ay tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang umaakyat sa kanyang mahabang driveway. Kinabukasan, pasado 1 hapon, uminto ang sasakyan ni Patricia sa labas bahay ni Dolores. Tinawagan ni Patricia si Dolores bandang 9:00 umaga para sabihing may late siya sa pagsundo, ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan pa niyang tumawag ng ilang beses, pero wala pa ring sagot, na labis na ikinabahala ni Patricia. Si Dolores ay isang malakas uminom na nasa 60 at maraming iniinom na gamot. Kaya sa isip ni Patricia, posibleng hindi ito sumasagot dahil na aksidente ito o nagkaroon ng medical emergency. Kaya nandito siya ngayon, hindi para sunduin si Dolores, kundi para tiyaking maayos lang ito. Bumaba si Patricia sa kanyang kotse at nagmamadaling pumunta sa pintuan. Ngunit nang kumatok siya, walang sumasagot. At pagkatapos sumilip sa ilang bintana, hindi niya nakita si Dolores o anumang galaw sa loop. Tila napakatahimik. Bumalik si Patricia sa pintuan sa harap at sinubukang buksan, ngunit nakalok ito. Kaya nagpatuloy lang siya sa pagkatok. Pagkaraan ng ilang minuto, na walang sagot at walang senyales ng buhay sa loob, sapat na ang kanyang pag-aalala kaya't umalis siya para tumawag ng pulis. Hindi nagtagal, bumalik si Patricia sa bahay ni Dolores, ngayon ay balisang nanonot habang pinuwersang ang 2 pulis na buksan ang pinto sa likod. Ipinaliwanag niya sa mapulis na posibleng nasa loop si Dolores at nasaktan. Humanap ang makapulis ng paraan para makapasok at nalamang hindi nakalok ang pinto sa likod, kundi barado lang. Pagkatapos ng ilang malalakas na sipa, bumukas ang pinto at pumasok sila kasama si Patricia. Agad na isinigaw ni Patricia ang pangalan ni Dolores habang isa-isang tinitiknan ang mga silid. Narinig niya ang tunog ng telebisyon mula sa kwarto ni Dolores, ngunit nang puntahan niya ito, wala si Dolores doon. Sa katunayan, pagkatapos haluhugin ang buong bahay, walang bakas ni Dolores. At wala ring anumang senyales ngang gulo, walang nagulong gamit, walang bakas ngan away o aksidente, para bang bigla na lang nawala si Dolores. Para sa 2 pulis, hindi nila alam kung ano ang iisipin, tila walang masamang nangyari. Nakabukas lang ang TV at wala ang may-ari ng bahay. Nakakabahala. Pero hindi sapat para sa isang malaking police operation. Ngunit para kay Patricia, alam niyang hindi ito normal para kay Dolores at siguradong may masamang nangyari. Kahit na ipinilit niya ito sa mga pulis, sinabihan lang siya na maghintay ng ilang araw at tawagan ulit si Dolores. Kung hindi pa rin ito magpapakita, saka sila bumalik. Kaya kahit may kutob si Patricia, sinunod niya ang sinabi ng mga pulis. Umuwi siya at patuloy na tinawagan si Dolores, ngunit walang sagot. Nagtanong-tanong siya sa bayan, ngunit walang nakakita o nakarinig mula rito. Sa wakas, pagkaraan kang 4 na araw, muli siyang tumawag sa San Isidro Police Station.
Sa pagkakataong ito, nagmakaawa siyang gumawa na sila nga aksyon dahil si Dolores Reyes ay nawawala pa rin at 100% siyang sigurado na may masamang nangyari dito. Bandang 10:30 ng umaga sa parehong araw na iyon. 4 na araw matapos mawala si Dolores. Si Detective Brian Valdez, kasama si Sergeant Terence Estrada, ay nagmamaneho sa loob ng sementeryo ni Dolores. Pareho silang mula sa San Isidro Police Station at sila ang naatasang mag-imbestiga. Hindi pa man nakakarating si Valdez sa mismong bahay, kinakabahan na siya habang dumadaan sa mga lapidangang hayop. Lagi siyang kinikilabutan sa lugar na ito. Sa wakas, narating nila ang bahay at nakita nila ang isang babae, marahil nasa 30s, na sa tingin niya ay si Patricia. Tila balisa at naiinip ito habang naghihintay. Nang bumaba sila, diretsahan itong nagsalita. Sinabi niyang hindi totoong paghahanap ang ginawa ng nganaw ng pulis, kundi simpleng welfare check lang. Ngayon, kailangan nilang gawin ang isang buong paghahanap sa bahay at sa buong lupain. Tiniyak nina Valdez at Estrada na gagawin nila iyon, ngunit kailangan muna niyang ikuwento ang lahat mula sa simula. Halatang inis si Patricia, ngunit iginiit ni Valdez na kailangan niya na kumpletong impormasyon. Kaya't ikinuwento ni Patricia ang lahat. Ang tawag noong gabi ngang ika-13. Ang hindi pagsagot ni Dolores kinabukasan. At ang pagtuklas na nawawala ito. Ngayon, kumbinsido siyang may masamang nangyari. Tinanong ni Valdez kung may kamag-anak si Dolores na maaring pinuntahan nito, ngunit umiling si Patricia. Halos nag-iisa na lang sa mundo si Dolores at bihirang umalis ng bahay. At wala siyang kotse dahil hindi siya nakmamaneho. Malinaw na sinabi ni Patricia sa mga pulis na naniniwala siyang ang tanging dahilan kung bakit alis si Dolores sa bahay ay kung pinilit siyang ang iba. Nakatinginan sina Valdez at Estrada. Ipinakita ni Patricia ang baradong pinto sa likod at sinimulan nila ang investigasyon. Tulad ng sinabi ni Patricia, napakalinis at maayos ng bahay. Walang bakas ngang anumang gulo. Ngunit nakita rin ni Valdez ang masenyales na hindi planado ang pag-alis ni Dolores. Isang kalahating basongang alak sa kusina at ang telebisyon na nakabukas pa rin. Tinanong ni Valdez si Patricia tungkol sa mental state ni Dolores. Nag-atubili si Patricia bago aminin na umiinom si Dolores ng maraming gamot na kung minsan ay nagpapalabong ang kanyang isip. Naisip ni Valdez na baka sa isang nalilitong estado, lumabas si Dolores ng mag-isa at may nangyari sa kanya sa labas. Kaya sinabi niya sa kanyang partner, "Halika, haluhugin natin ang labas." Pagkalipas ngang 15 araw, noong Mayo 3, 1985, nag-update si Valdez kay Estrada. Sa puntong ito, naniniwala na siyang may foul play na sangkot. Ilang beses na nilang hinalugog ang bahay at lupain ni Dolores ngunit wala silang nakita. Binanggit ni Patricia na may tattoo and krus si Dolores sa kaliwang hintuturo. Kaya tumawag si Valdez sa mga ospital at morgue para tingnan kung may babaeng dinala na may ganoong marka. Kinausap din niya ang makapitbahay ni Dolores, ang mga kahera sa bangko, at ang bago niyang hardinero, si Kiko Palma. Ngunit wala sa kanila ang nakarinig mula kay Dolores. Gayunpaman, halos lahat ng nakausap ni Valdez ay may negatibong opinyon tungkol kay Dolores na isa siyang ermitanya, bali, pumatay ng maasawa, at minumulto ang kanyang lupa, ngunit puro sismis lang ang mga iyon. Ang tanging tunay na lead na nakuha ni Valdez ay mula sa abogado ni Dolores na nagsabing nasa gitna si Dolores ng isang mainit na kaso sa lupa laban sa dati niyang mga empleyado, sina Bonnie at Brandon Navarro. Dahil mukhang abduction o homicide na ang kaso, ito ay isang malaking red flag. Habang iniulat niya ito kay Estrada, tumunog ang telepono. May natakpuang bangkay sa Ilok Pasig. Mga 60 kilometro ang layo mula sa kanila. At sa tingin nila, posibleng si Dolores iyon. Ilang oras lang ang lumipas, sina Valdez, Estrada, at Patricia ay nasa loob ng coroner's office.
Sa harap nila ay ang katawan ng babaeng natagpuan sa ilog. Sobrang naagnas at namamaga na ito. Sinabi ng medical examiner na malamang ilang linggo na ito sa tubig. Ang tanging sigurado sila ay homicide ito. May supot na plastik sa ulo at nakabalot sa mabibigat na kadena, malamang para hindi lumutang. Tumingin si Valdez kay Patricia na nanginginig at tila natulala. Pagkatapos tingnan ang bangkay, sinabi niyang hindi iyon si Dolores. Nadismaya sandali si Valdez. Ngunit may naalala siya. Lumapit siya sa bangkay, naksot ng guwantes, at dahan-dahang sinuri ang kaliwang kamay ng babae. At doon, sa hintuturo, kitang-kita ang isang tatongang krus. Ito si Dolores. 4 na araw ang lumipas. Homicide case na ang hinahawakan ni Valdez. Walang nakitang tubig sa baga ni Dolores. Kaya ang sanhing kamatayan ay malamang pagkasakal o suffocation. Dahil malinis ang crime scene, posibleng pinatay si Dolores sa kanyang bahay nang mabilis at walang kalaban-laban. Si Kiko Palma ay may alibi. Ang motibo ay hindi pagnanakaw dahil walang nawala sa bahay. Ang paraan ng pagkamatay ay personal. Sino ang may matinding galit kay Dolores? May sismis din tungkol sa isang nakabaong kayamanan sa lupa ni Dolores. Isang araw, may nahuling lalaki na nagngangalang Elkin Childress dahil sa masamang seke. Dati pala siyang katulong ni Dolores at inamin niyang nagtrabaho siya doon para hanapin ang kayamanan na sabi-sabi ay kayamanan ni Yamashita. Ngunit may alibi si Elkin sa gabingang pakawala ni Dolores. Gayunpaman, may sinabi si Elkin na nakatulong sa investigasyon. Ayon sa kanya, may isang tao sa buhay ni Dolores na nakipagkaibigan dito para lang manahin ang lahat ng ari-arian niya. At ang taong iyon ay si Patricia Moran. Biglang nag-iba ang tingin ni Valdez. Si Patricia ang tumawag sa pulis. Siya ang nagpumilit sa investigasyon. Siya ang may access sa bahay. Posibleng sinusubukan niyang magmukhang inosente. Kailangan nilang kausapin si Patricia sa pagkakataong ito bilang isang suspek. Noong Mayo 8, muling nakipagkita si Valdez kay Patricia, unit sa loob na ng interrogation room. Mukhang nainis si Patricia pero kinakabahan din. Sinimulan ni Valdez ang pagtatanong tungkol sa relasyon niya kay Dolores at pagkatapos ay bigla niyang tinanong kung gaano kahalaga ang ari-arian ni Dolores. Doon napagtanto ni Patricia na isa na siyang suspek. Mabilis niyang itinanggi na may halaga sa kanya ang lupa at ibinaling ang sisi Samga Navarro. Ikinuwento niya ang buong detalye kung paano nilinlang nina Brandon at Brenda si Dolores para pirmahan ang pagbebenta ang lupa at kung paano niya kinumbinsi si Dolores na lumaban. Nalaman ni Valdez na ang court date nila ay 10 araw bago mawala si Dolores. Ngayon, malinaw na sa kanya, ang Navarro ang malaki ang makikinabang sa pakawala ni Dolores. Bagamat suspek pa rin, si Patricia maaring nasa testamento siya. Alam ni Valdez na overdue ng pakikipag-usap ni Samga Navarro. Pagkalipas ng 3 araw, nasa interrogation room si Brandon Navarro, kasama ang kanyang abogado. May criminal record si Brandon, kabilang ang assault, at kilala siyang mainitin ang ulo. Ngunit nang tanungin tungkol sa kaso, mukha siyang nalilito. Sinabi niyang isang malaking misunderstanding lang ang lahat at tila pamilya ang turing sa kanila ni Dolores. Si Patricia daw ang nagpasok ng masamang ideya sa isip ni Dolores. Ayon pa kay Brandon, si Patricia ang mapanggabuzo at kung minsan ay tumatakas, pa si Dolores papunta sa kanila para magtago. Mukhang kapanipaniwala si Brandon, pero posible ring asawa niyang si Brenda ang utak ng lahat. Hindi pa rin inalis ni Valdez si Brandon bilang suspek. 5 buwan ang lumipas, Oktubre 1985. Nakbalik sina Valdez at Estrada sa sementeryo at natagpuan nilang halos lahat ng lapida ay wasak. Ang kaso ay kasinggulo ng sementeryo. Si Patricia at Brandon ay patuloy na nagtuturuan. Nalaman na minana ni Patricia ang malaking bahagingang ari-arian ni Dolores. Ngunit inaangkin ito ng Navarro dahil sa pinirmahang kasunduan. Si Brenda Navarro ay lumipat na rin sa bahay ni Dolores. Walang sapat na ebidensya.
Ang kaso ay dumaan sa iba't ibang investigador bago tuluyang naging cold case. 24 na taon ang lumipas, Setyembre 2009. Si Detective John Duran ay nasa kanyang opisina sa San Isidro Police Precinct nang may tumawag. Isang anonymous caller na may impormasyon daw tungkol sa isang cold case noong 1985 ang pagpatay sa babaeng may-ari ng pet cemetery. Alam agad ni Duran na si Dolores Thompson ang tinutukoy. Noong 15 anyos siya, nagtatabas siyang damo sa sementeryong iyon. Sa pangalawang tawag, pumayag ang caller na makipagkita. Sa bahay ng caller sa Maynila, nakaupo si Duran sa tapat ng isang matandang lalaki na halatang takot na takot. Sa wakas, nagsalita ang lalaki. Alam niya kung sino ang pumatay kay Dolores. At alam na niya ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang bigat ng kaalamang ito ay minumulto na siya literal. Sinabi niya sa mga detective na nakikita niya ang multo ni Dolores nakabalot sa kadena at hinihiling na magsalita na siya. Ito ang kwento base sa mga kumpisal noong gabi ng Abril 13. 1985, nagmamaneho ang pumatay papunta sa bahay ni Dolores. Habang nasa daan, naisip niyang oras na para kunin ang swerteng para sa kanya. Hindi ito karapat-dapat para kay Dolores. Sa katunayan, hindi karapat-dapat mabuhay si Dolores. Huminto ang sasakyan at kalmadong naglakad ang pumatay papunta sa likod ng bahay. Kumatok siya. Nang buksan ni Dolores ang pinto, agad siyang sinunggaban. Sinakal niya si Dolores hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Pagkatapos, binalot niya ang katawan sa kumot at kinalatkat palabas papunta sa kanyang truck. Dinala niya ang bangkay sa isang bahagi ng ilog Pasig. Dun, tinalian niya ang makamay at paa nito, naglagay ng plastik sa ulo at binalot sa kadena. Pagkatapos, kalmado niyang inihagis ang katawan sa ilog. Ang pumatay kay Dolores Reyes ay walang iba kundi si Brandon Navarro. Nang kasuhan siya ni Dolores, naisip ni Brandon na kung papatayin niya ito, madidismiss ang kaso at mapupunta sa kanya ang lupa. Sa gabi ng krimen, hindi nag-iisa si Brandon. Kasama niya ang isa pang dating hardinero ni Dolores, isang lalaking nagnangalang Jaime Tagle na pinahintay lang niya sa sasakyan. Si Brandon ay isang marahas na tao, ngunit mayabang din. Ikinuwento niya sa buong barkada niya ang ginawa niya. Alam ngang lahat ng kaibigan niya, ngunit takot silang magsalita. Sa wakas, isa sa kanila ang caller ay hindi na nakatiis sa konsensya at multo ni Dolores. Dahil sa tip na iyon, natagpuan si Jaime Tagle na umamin sa kanyang partisipasyon. Binigyan siya ng immunity kapalit ng kanyang testimonya. Si Brandon Navarro ay sumuko noong 2012. Umamin siya sa kasalanan at nakatanggap ng 10 taong sentensya. Ang pet cemetery ay nakatayo pa rin gayon, ngunit napabayan na at napapalibutan ng matatas na damo. Gayunpaman, patuloy pa ring may mga treasure hunter na naglilibot sa property, dala ang kanilang mga metal detector. Umaasang sila na ang makakahanap sa kayamanang sinasabing nakabaon doon.